pananampalataya. So, ang pananampalataya, di ba, full assurance in the heart. So, sabi sa Hebreo 3:12, yan, ASND, kaya mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. So sabi, di ba, full assurance in the heart. Pero kung yung puso natin ay masama, sinasabi sa salita ng ating Panginoon, ito ay nagpapahina ng ating pananampalataya. Totoo naman, di ba, na kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, Lord, nagawa ko na naman itong bagay na ito, nahirapan tayo na lumapit sa ating Panginoon. Nahirapan tayo na magtiwala sa Panginoon. Kasi alam natin na kapag tayo ay makasalanan or tayo ay nagkakasala sa Diyos, hindi nalulugod ang ating Panginoon. Kasi ang Diyos nalulugod sa sino man na lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Kung nagkasala ka, manampalataya ka na sa paglapit mo sa Panginoon, kaya Kanyang patawarin, kaya Kanyang linisin sa iyong kasalanan. Sabi dito, mag-ingat kayo. Sabi mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo. So ingatan natin, guard our heart. Kung paano iniingatan yung puso natin na masaktan. Uy, may nag-react agad, grabe naman. Nasa likod na pero ang lakas, mas malakas po. Grabe naman, uy. Intro pa lang yan, ha? So, kung paano iniingatan natin yung puso natin, ingatan din natin yung puso natin sa mga desire nito na masama at hindi nakalulugod sa ating Panginoon. At sabi nga doon, kapag mahina na yung pananampalataya natin, maging rason pa yon upang lumayo tayo sa Panginoon. Kapag, di ba, kapag matagal na tayo na nalayo sa Panginoon, parang ang hirap-hirap na makabalik. Although makabalik ka man ng konti, pero nandun pa rin yung sobrang kahihiyan, nakukondem ka pa rin. Pero ilaban natin yung ating pananampalataya. Dahil mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, nagiging aware tayo, di ba? Sa mga kinikilos natin, nagiging maingat tayo. Natutunan natin na i-guard yung puso natin sa mga masama nga na desire nito. At sabi nga, di ba, sa Kawikaan 4:23, na ang puso natin, siya yung bukal ng ating buhay. At sa Hebrews 11:1, sabi na ang pananampalataya ay confidence, ang assurance natin sa ating Panginoon. So kapag masama yung puso natin, yun nga, hirap tayong makalapit sa Diyos, meron tayong pag-aalinlangan, natatakot tayo. At kapag na-overcome tayo ng fear, nawawalan tayo ng confidence, nawawalan tayo ng assurance sa harap ng ating Panginoon. So, napakahalaga na exercise natin, ikilos natin yung ating pananampalataya. Hayaan natin yung Diyos ang kumilos sa ating buhay. Sabi nga, ang Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kaya niyang gumawa ng himala. Amen? At ang pananampalataya din natin, katulad nga ng mustard seed, di ba, maliit man siya, pero kapag lumago siya, di ba, isang matatag na puno. So ganun din, ang ating pananampalataya, meron itong kapasidad na lumago. At syempre, sabi dito, our faith must grow and meant to grow. Yun talaga yung katangian niya, natural sa kanya na talagang lumago. At ang Panginoon, ang siyang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Regalo yan ng Diyos sa atin. Sa Romans 12:3, sinasabi dito na binibigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya upang magawa natin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Bawat isa sa atin, naglagay ang Diyos ng pare-parehas na amount or measure ng pananampalataya. At nasa atin ito kung paano natin ikikilos, kung paano natin gagawin or paano natin gagamitin. So, nandun yung pinag-iisipan natin, tinitimbang natin, minamaximize natin hanggat maaari. So, ngayon, ang ating pag-uusapan ay patungkol pa rin sa pananampalataya, pero ito yung klase ng pananampalataya at level ng pananampalataya. So, sa next slide po, ayan. So, makipagbukas tayo sa 2 Corinthians 13:5. Yan, babasahin ko sa ESV version. Yan, sabi dyan, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do
Do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail to meet the test? Sabi naman dito sa CEV version na test yourself and find out if you are really are true to your faith. If you pass the test, you will discover that Christ is living in you. But if Christ isn't living in you, you have failed. So ganun kahalaga na kailangan examine natin, i-test natin ang ating pananampalataya. At dito, kaharap ni Paul is mga mananampalataya na, yung Corinthian church. So, patuloy niyang ini-encourage at tayo din sa umagang ito, ini-encourage na siyasatin natin or suriin natin ang ating pananampalataya. Kasi yung faith natin, individual yan. Pwedeng ma-impluwensyahan siya ng ibang tao, ma-encourage tayo, pero individual yan, nasa sa atin ang pananampalataya. Kung ito ba ay lalago, kung ito ba ay papabayaan natin. So, dapat tayo mismo sa ating sarili, meron tayong self-reflection. Diba? Tayo naman at ang Diyos, yung nakakaalam ng personal or kalagayan ng ating pananampalataya. Check natin kung meron, yung pananampalataya ba natin ay lumalago, ito ba ay nanghihina, o kung mayroon ba talaga tayong pananampalataya, kung totoo. Sabi nga dyan, di ba, na test yourself. Kung alam mo ba na, or nauunawaan mo na si Kristo ay nasa iyo, sigurado makakapasa ka sa test. Di ba? Na ang Diyos nakikita sa buhay mo na buhay. So, paano natin malalaman ang kalagayan ng ating pananampalataya? Diba? Katulad sa school natin, meron tayong examination, diba? May pre-test, post-test, summative test. Bakit ginagawa yung bagay na yun? Diba? Para malaman kung mayroon bang paglago sa mga estudyante, or sa teacher din naman is suitable ba yung strategy niya sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. So ganun din, test natin yung ating pananampalataya. Kung tunay ba ito sa Panginoon. Sa King James, sinasabi doon na prove yourself. Hindi masama, di ba, na patunayan natin na ito meron akong pananampalataya. At ito naman ay magiging evident naman. Kasi di ba, yung pananampalataya na may kasamang gawa, ay totoo. At hindi yun, hindi patay. So, lagi nating tatandaan na mahalaga sa ating buhay na masuri at malaman yung kalakasan at katatagan ng ating pananampalataya. Katulad, di ba, ng sword, ng sandata, na kailangan matest ko, ito ba'y matatag, matalim. Para sa oras ng battle, mayroong confidence yung hawak nun, na talagang makakalaban ako, na magtatagumpay ako sa battle na kakaharapin ko. So, ganun din sa ating pananampalataya. Malalaman natin, or kapag sinuri natin, malalaman natin kung gaano ba ito katatag. Kung tunay ba ito sa ating Panginoon para sa oras ng pakikipaglaban natin. Kasi yung kaaway, di ba, mga palaso na nag-aapoy, yung ibinabato sa atin. So, kailangan yung shield of faith natin, kailangan laging matatag. Kailangan nasa harap lagi natin, nangunguna sa atin. At dahil doon, tiyak na magtatagumpay tayo. So, sa next slide, malalaman natin mga paraan, yung mga paraan kung paano natin matitest or ma-examine ang ating pananampalataya. So, 4 na bullet po yan. So, una, para ma-examine natin ang ating sarili, para matest natin ang ating personal na pananampalataya. Number 1, ayan, ang tanong, do we keep the word of God or are we obedient to the faith that we receive? Kinikip ba natin yung salita ng ating Panginoon or sumusunod ba tayo sa sinasabi sa salita ng ating Panginoon? So, yung mga text na nandyan is sa Romans 10:8. Yan, basahin ko po sa ASND. Sa halip, sinasabi ng kasulatan, ang salita ng Diyos ay malapit sa iyo, nasa bibig at puso mo. Ito'y walang iba kundi ang pananampalataya na ipinapangaral namin. Sinasabi dyan na ang salita ng Diyos malapit sa iyo. Nasa paligid nga natin. Yung mga creation na nakikita natin, nabuo yan, di ba, nilikha yan dahil sa salita ng ating Panginoon.
Kaya wala tayong maidadahilan na hindi ko pa napakinggan yung salita ng ating Panginoon, hindi ko pa napakinggan. Pero, di ba, tumingin ka lang sa kalangitan, sa paligid mo, di ka ba nagtataka or napapatanong, sino ba yung lumikha niyan? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sa salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao, at yun ang ating Panginoong Hesukristo. So faith comes by hearing. Yan, Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. So sa moment ba na napakinggan natin ang salita ng ating Diyos, ano ba yung naging response natin? Naging tagapakinig lang ba tayo? Or sumunod tayo sa sinasabi sa salita ng Diyos? Nang marinig natin yung gospel, nagkaroon ba tayo ng desire na gusto ko na makilala itong Diyos na sinasabi dito? Yung Diyos na namatay para sa akin, gusto ko na magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Sa Galatia 3:25-27, yan, ASND, sinasabi dito na ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo. Kristo Jesus, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo at namumuhay kayong katulad niya. So dahil mayroon na tayong pananampalataya, hindi na tayo namumuhay sa kasulatan or kautusan. Ayun. Kasi kung doon pa rin tayo mamumuhay sa sinasabi na 10 Commandments, guide yun sa atin para makapamuhay tayo nakalulugod sa Diyos. Pero kung sisikapin natin na kumpletuhin yun o perpektuhin yun, hindi natin magagawa. Kaya doon natin magagamit yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Na ang Diyos, yung tinapos na yun ng Diyos binayaran niya na yung lahat ng kasalanan natin. Noon, ngayon, hanggang sa mga susunod pa na pagkakasala na magagawa natin. So, hindi na tayo namumuhay sa kautusan. Pero hindi natin dinidisregard yung kautusan, di ba? Natili pa rin tayo nagtitiwala doon. Dahil, yun naman talaga yung unang naging guide sa atin At sabi nga, kayong lahat ay mga anak na ng Diyos dahil sa pananampalataya. Kabisado na natin dyan 1:12 na lahat ng tumanggap, na nampalataya sa ating Panginoon ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yun yung regalo ng Diyos sa atin, na dahil mananampalataya tayo sa Kanya, tayo itinuring niyang anak, kaya malaya tayo na nakakalapit sa mahabaging trono ng ating Panginoon. Tayo din ay napawalang sala dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga, the just shall live by faith. Pinawalang sala ka na. Kung sa ngayon, nakokondem ka pa sa nagagawa mo, nire-remind sa iyo ng Lord, Nanak, dahil sa pananampalataya mo, pagtitiwala mo na si Kristo'y namatay sa iyo, pinawalang sala ka na, nilinis ka na, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. So dahil kinikip natin ang Word of God, yan, sa ating puso, nanalig tayo na tayo ay pinawalang sala na. At dahil mayroon tayong pananampalataya, yung response natin kapag nagkakasala tayo is repentance, pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating Diyos. At nang tayo naman ay paraan din natin ang pagsunod sa salita ng Diyos ay yung pagpapabautismo. Although hindi sinasabi na yung bautismo ay makakapagligtas sa atin, pero yun yung paraan natin para i-declare na ako ay binigyan na ng bagong buhay ng aking Panginoong Hesukristo. Na ako ay patay na sa aking dating buhay dahil sa kasalanan. Pag-declare natin na ako ay tagasunod na ni Kristo. Pero hindi siya yung daan para tayo ay maligtas. Na mamaya matakot tayo, ay hindi pa pala ako nabautismuhan or ganito ganyan. So hindi ako ligtas, so hindi ko sinusunod yung salita ng Panginoon. Hindi yun yung basihan. So pangalawa naman ay the focus of our faith is Jesus. Kung si Kristo ba yung focus ng ating pananampalataya. Kasi sabi nga 'di ba na lahat tayo mayroon tayong pananampalataya. Ang tanong, saan ba naka-focus ito? Saan ba naka-align? Or kanino ba naka-align yung ating pananampalataya? In Hebrews 12:2, sinasabi dyan na ang ating Panginoong Hesus, siya yung author, ang perfecter ng ating pananampalataya. Sa Kanya nagpasimula, sa Kanya magtatapos. Diba? From faith to faith.
So lahat tayo, meron tayo na nakabuild in na faith sa atin. Kailangan lang itong i-activate. Kailangan lang ito na, magkaroon tayo ng heart knowledge sa ating Panginoon. Hindi lang basta head knowledge. So halimbawa natin ito, yung pag-focus ng faith natin sa Lord sa isang bata, sa isang baby. Na diba kapag tinatawag siya ng kanyang magulang, ano yung response ng baby? Diba lalapit siya? Kasi napakinggan niya, ito magulang ko to nanay at tatay ko to. So ganun din sa ating pananampalataya. Kapag narinig natin yung salita ng ating Panginoon, yung paningin naman natin, nakatuon naman sa Kanya, tayo ay buong puso nagtitiwala at lumalapit sa Kanya. So ngayon, check natin kung si Jesus ba yung object ng ating faith. Kasi useless yung faith kapag hindi nakafocus sa Panginoon. Kung sa kayamanan yan, useless lang yan. Katulad ng gadget, di ba? Kahit gaano kamahal yung isang gadget, kapag lobat, useless. Kapag hindi compatible yung charger, useless din yun. At kung ipapaayos mo, at sa hindi naman marunong, o hindi naman gumawa nun, useless lang din. So ganun din, ganun kahalaga yung ating pananampalataya. At sa umaga ito, napakahalaga din na malaman natin na ano bang klase ng pananampalatayang mayroon tayo. Kaya ngayon susuriin natin na kung hindi related yung faith natin sa source nito, baliwala lang. So pangatlo, is our faith evident and we can share it to others? Nakikita ba or naikikilos ba natin yung ating pananampalataya? Nakikita ba ng ibang tao na itong taong to meron tong pananampalataya? Itong taong to ay tunay na Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Jesus. So basahin natin sa 1 Timothy 4:10-12. For it is for this we labor and strive, because we have fixed our hope on the living God, who is the Savior of all men, especially of believers. 11, prescribe and teach these things. 12, let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Ito yung paalala ni Paul kay Timothy, na ikaw ay isa kang kabataan, huwag mong hayaan, di ba, nahamakin ka bilang isang kabataan, pero ang dapat mong gawin ay maging mabuting halimbawa. Ganun nagiging evident yung pananampalataya natin. Kung tayo ay nagiging mabuting halimbawa sa ating tahanan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaklase, or sa mga tao na nakakasalamuhan natin, kung tayo nagiging mabuting halimbawa sa kanila. Basic lang yun, pero yun ang evidence na kung tayo nga ba talaga ay mayroong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. So hindi man natin literal or nakikita yung pananampalataya na mayroon ang isa't isa. Kasi kung nakikita yung pananampalataya ng isa't isa, baka magkaroon ng comparison Magkakaroon na, porket ba leader ito? Siya na yung may pinakamataas na pananampalataya, pinakamatatag na pananampalataya. Na porket ito, baguhan lamang ito, siya naman is mayroong napakaliit na pananampalataya o wala pang ang pananampalataya. Buti na lang, hindi natin alam yung level ng pananampalataya or klase ng pananampalataya ng bawat isa. Yung literal na nakikita natin. Ang Diyos at tayo lang ang nakakaalam nun. Minsan pa nga, sa personal natin, nagdududa pa tayo Na Lord, ano ba talaga yung eksaktong estado ng pananampalataya ko sa harapan mo? Kaya ngayon, patuloy natin na susuriin, examine natin yung ating pananampalataya. If you do not share your faith, it may indicate that your faith is not as valuable as you claim. Kung hindi natin nasi-share yung ating pananampalataya, baka wala nga talagang halaga sa'yo yung salita ng Diyos na napakinggan mo or yung mismong pananampalataya mo. Kasi kung mayroong halaga sa'yo yung isang bagay, hindi ka nagiging maramot Parang natutuwa ka na ibahagi ito. At kapag din, di ba, nasi-share natin yung ating pananampalataya, hindi lamang tayo yung tinatawag na Christian lifestyle, kundi, di ba, nagiging disciple tayo ng ating Panginoong Hesus.
So if you believe the gospel is the only way to salvation and that others will be lost eternally if they do not obey it, it should urge you to teach others about Jesus. So dahil alam mo na ang salita ng Diyos, ang gospel is the power of God for salvation for those who believe, nagkakaroon ka ng desire na ibahagi ito sa ibang tao. Na hindi na ikaw yung focus. Dahil mayroon kang na pananampalataya sa Diyos, hindi ka na nakafocus basta sa sarili mo. Nakafocus ka na sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. And lastly, is our faith growing? Lumalago ba ang ating pananampalataya? Para malaman natin kung lumalago ba ang ating pananampalataya, balikan natin yung mga naunang puntos. Kung yung salita ba ng Diyos ay kinikip natin sa ating puso, ipinapamuhay natin, sinusunod natin, ang Panginoong Jesucristo yung focus ng ating pananampalataya, at kung nasishare ba natin yung ating pananampalataya or evident ba yung faith sa buhay natin, nakikita ba ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin? So one reason the faith of many grows cold is that they quit growing in the knowledge and living their faith. So yung rason kung bakit nalalamig yung ating pananampalataya ay hindi na tayo lumalago. Parang ayaw na natin lumago. We're quit na sa paglago at hindi natin ipinapamuhay yung ating pananampalataya. So when we quit growing the knowledge of God, nagiging complacent tayo sa maraming bagay. Na parang okay na yan, makapag-Bible reading na ako sa umaga, or kung ano yung oras ko, okay na yun, makapag-pray lang ako, okay na yun. Parang lahat ng bagay, okay na yun, Lord, sapat na yun. Na tama lang makapagbasa ako, pero hindi ko na nami-meditate yung salita ng Diyos. Na dahil sinasabi natin na, Lord, kabisado ko na yan, verse ko nga yan eh, life verse ko nga yan. Pero dahil kakasabi natin na kabisado ko na yan, alam ko na yan, nagiging stagnant tayo. Hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya. Kung talagang mayroon tayong pananampalataya, na ipapamuhay natin yan, na kinikilos natin yan, kung yan ay totoo. Pero kung salita lang na, Lord, mayroon akong pananampalataya, tapos wala naman sa gawa, baliwala lang yun. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. They found a comfortable place and quit growing. Yun nga, kapag nakarely na tayo sa ating comfort zone, yung faith natin nagiging stagnant yan. Katulad ng minsan yung routine natin or yung habit natin, di ba dumarating pa rin sa punto na parang, paborito ko naman tong gawin. O itong pagkain, paborito ko naman to. Pero bakit nagkakaroon ng pananawa? Yun nga, dahil nga, hindi ka na lumalago eh. Kapag hindi ka na lumalago, mauumay ka na. So when it comes to faith, if you are not growing, you are dying. Kapag hindi ka na lumalago, kamatayan na yun. Kaya ngayon, na-examine na ba natin yung ating pananampalataya? Yung Word of God ba, kinikip natin? Ang focus ba ng faith natin ay ang Panginoong Jesucristo? Na-check ba natin na itong buong linggo na to, nakita ba nila na ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko? At tanong natin kung ang pananampalataya ko ba ay lumalago. So, sa next slide po, ngayon malalaman natin yung 4 na klase ng pananampalataya. Una, ayan, dead faith. So, mababasa natin yan sa James 2:17. Yan, basahin ko sa NASB. So, in the same way, faith also, if it has no works, is dead, being by itself. So, sa Tagalog po, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. So, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, yung Book of James, yan, Book ni Santiago, is a practical book. So, mababasa natin yun, yung application ng isang Kristiyano
Dahil meron kang pananampalataya, kailangan ikinikilos mo, kailangan hindi ka nag-aalinlangan, kailangan ipinapakita mo. So, literal. At yung audience dito ni James ay iba-iba, mananampalataya at hindi mananampalataya. So, madalas na may misinterpret natin yung faith tsaka yung work. Sinasabi nila na faith is enough. Oo naman, yung faith natin sa ating Panginoong Hesus ay enough yun, totoo yun. Pero, papatunayan na ang pananampalataya ay buhay kapag ito ay may kalakip na managawa. So, huwag natin na i-separate yung faith sa works. Magkasama yan. Dahil totoo yung faith mo, makikita yan. Magiging evident yan sa buhay mo. So, ang halimbawa din nito is, yun nga, maghahanap ka ng trabaho. So, sa paghahanap mo, syempre, kailangan mo mag-apply, di ba? Gagawa ka, magsusumiti ka ng resume mo, ng CV mo. Pero, pagkatapos mo, di ba, na mag-apply, bigla kang natulog. Tapos, hintayin mo na lang na baka may tumawag. Tapos, yung in-applyan mo, isa lang. Baka di pa sigurado. Ay, relate ba? Sorry. So, advantage, di ba, na kung mag-a-apply ka, di ba, kailangan damihan mo na, siguraduhin mo na. Napaka-imposible na naman sa 100 na company na in-applyan mo. Wala man lamang isa na lumapit sa'yo. Grabe naman, parang ano ko naman ngayong araw na to. Ay, masungit pala yung HR. High standard. Ay, grabe. Grabe naman yun. 100. Ay, sa HR pala, or sa company pala yun. So, or baka naman, nag-pray ka, Lord, bigyan mo po ako ng trabaho, bigyan mo po ako ng school na papasukan ko. Tapos ayun na, tapos na, hindi ka naman pumunta sa school, or hindi ka naman naghanap pala ng school. So, wala rin. Or gusto mo na makapasa sa exam, pero di ka naman nag-review. Uy, relate ako doon. Dinaan sa worship. Dinaan sa prayer, nakagraduate. Ay, grabe naman. Ay, nako. Pero salamat sa Panginoon, no? Kay buti ng Panginoon, na minsan may mga ganun tayong mga attitude na sobrang hyper naman ng pananampalataya mo, di ka na nagre-review, tapos gusto mong makapasa. Pero yung Lord, sa mga ganung bagay, minsan kumikilos ng Lord para ipaunawa sa iyo na yung pananampalataya mo, ikilos mo naman. Di ba? Ikilos-kilos din, baka ma-stroke yung ating pananampalataya at mamatay. So, kailangan kung anong kalakas tayo kumain, dapat yung pananampalataya natin, palakasin din natin. Ayan, na-stroke tuloy yung aking cellphone. Ay, naku Lord. Thank you. So, sabi dito ni Pedro naman, basahin natin sa ikalawang Pedro 1:5-8. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal. Diba? Sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis, sa pagtitiis, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katanging ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. So, Peter discussed growing faith through action. So, pinapatunayan dito na yung pananampalataya natin, napapakita yung kabutihang asal natin sa bawat isa, yung pagkikare natin, yung pag-ibig natin sa bawat isa. Isang babala din sa atin sa Revelation 3:2-3. Yan, basahin natin sa Pahayag 3:2-3 ASND version. Sabi dito, gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo,
Sundin ninyo ang mga yon at pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, darating ako sa oras na hindi ninyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi ninyo alam kung kailan darating. So kailangan gisingin natin at pasiglahin natin yung ating pananampalataya. At sa paraan yun, di ba, yung pakikipag-fellowship natin sa bawat isa, pagbibigay ng encouragement sa bawat isa, napapaalalahanan tayo sa ating pananampalataya. Lagi natin, di ba, inahalimbawa yung baga, di ba, yung uling, na kapag sineparate mo yung isa, kahit gaano pa yung kaapoy, darating sa punto na manghihina yun, mawawala yung apoy, manlalamig. So kailangan yung pananampalataya natin, chine-check natin, tinitingnan natin, or sinusuri natin kung ito ba ay lumalago or nagiging stagnant na lang. So ang source ng dead faith is head knowledge. Dahil alam ko na yan, so okay na yan, sapat na yon. Pero yun nga, dahil alam, pero hindi naman ginagawa, sabi ni James na nagkakasala ka. Alam mo na nga yung mabuti, alam mo na nga yung totoo, hindi mo pa ginagawa. Bakit mo ikakahiya yung bagay na totoo? So dahil may faith ka, sinasabi mo na meron naman akong verse, so yun yung patunay ko, ebidensya na meron akong faith. Oo, pwede. Pero may mga nagko-quote nga ng Bible verse, pero hindi naman believers sa ating Panginoong Jesucristo. Ginagamit pa nga yung salita ng ating Diyos para sa pansarili nila. Or gumagawa pa ng sariling interpretasyon. Pipiliin nila itong verse na to para ipaliwanag lang kung ano yung lalaman nila para makita na alam ko yung ibig sabihin nito, pero mali pala. Yung context mali, layo sa sinasabi talaga o eksaktong mensahe ng ating Panginoong Hesus. So sinasabi na basta naniniwala na lang ako sa Diyos or may pananampalataya ako sa Diyos. Kaya nga 'di ba sabi dito ni James na kung may pananampalataya ka, ipakita mo sa gawa. Ikilos mo. Katulad 'di ba ni Abraham, ang ating ama sa pananampalataya. Hindi lang basta siya sumunod sa Panginoon. Ikinilos niya, inihakbang niya na Lord, kapag sinabi ng Diyos na ialay mo yung anak mo, kung hindi niya naman ginawa na Lord, nagtitiwala ako sa iyo, pero hindi niya naman pala ginawa. So walang kabuluhan yun. Nagiging totoo yung pananampalataya natin dahil din sa pagkilos mismo natin, sa pamumuhay natin. So hindi dito question kung may pananampalataya ka na, oo, mayroon kang pananampalataya, mayroon kang knowledge sa salita ng Diyos. Dito naman papasok yung application natin, pamumuhay natin sa sinasampalatayanan natin. In living in His will, our action radiates a faith anchored in good deeds, because faith without work is useless. So wag nating hayaan na yung nalalaman natin patungkol sa Diyos ay manatili lamang sa isipan natin. Napakahalaga na maikilos natin, napakahalaga na ipamuhay natin. Dahil patay yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. So pangalawa po na klase ng ating pananampalataya, yan, demonic faith. Mababasa natin to sa James 2:19. So, you believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. So, sa Tagalog version, naniniwala ka na may iisang Diyos, mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. So, dahil meron tayong pananampalataya sa Diyos, iginagalang natin yung Diyos. Diba? Oo, nagkakaroon tayo ng takot, pero hindi na dahil sa mapaparusahan tayo. Kundi meron tayong paggalang, kinikilala natin na Lord, banal ka, na halos hindi man ako karapat-dapat na tumingin sa kabanalan mo or tumayo sa harapan mo, sa presensya mo. At ang source nito ay intellect din, yan, yung knowledge natin, at saka emosyon. Kasi sabi dyan, di ba, naniniwala sila sa Diyos, oo, pero, at nanginginig pa nga sa takot. So yung faith natin, ito yung conviction natin in the existence of the supreme entity. Naniniwala tayo sa Diyos.
In other words, your actions or behaviors should be aligned with your faith. So sa Christian belief na ang demons, yan nga yung spiritual beings, mga fallen angels na kumikilala sa Diyos. Grabe no, mapapatanong tayo na naranasan na nila yung presensya ng Panginoon sa kalangitan, pero nagawa pa rin nila na tumalikod. So makikita natin ang demonic faith, walang submission sa ating Panginoong Hesus sa kanyang authority. Although mababasa natin sa Bible nung nagpalayas ang Panginoon na nagre-request pa sila na Panginoong Hesus or anak ng Diyos, ayun yung tawag ni anak ng Diyos, na dito mo na lang ako papasukin sa kawan ng mga baboy. Nanginginig sila, or hindi pa panahon, pero bakit nandito ka na? Kasi alam nila na kaparusahan eh. Kung bakit nai-emotion sila, dahil alam nila na mapaparusahan sila. Pero kahit alam nila na ganun pa man, kaparusahan yung kakahantungan, wala pa rin silang pagpapasubmit sa authority ng ating Panginoong Hesus. Walang pagbabago sa puso nila. So check natin, baka meron nga tayong pananampalataya, pero more on emotion lang. Check natin kung bakit ka narito ngayon. Dahil meron ka na bang karamdaman, malalang problema. Nakakatakot, demonic faith ito. Demonic faith ang tawag doon, na kahit nandirito ka, kailangan i-check mo kung totoo nga ba talaga yung paglapit mo sa Panginoon. The faith the demons believe in always lead them into rivalry, anger, deceit, and violence. Kaya nga diba tinukso ni Satanas ang Panginoong Jesucristo? Kasi naiinggit siya eh. Dahil gusto niya na siya yung maging Diyos. Yung emotion niya, punong-puno ng galit, punong-puno ng kasamaan. At yung mga attributes na yun, ay hindi yun galing sa Panginoon. Satan used the verses from the Bible to divert Jesus Christ from the true path. At yan din ang ginagawa ng kaaway sa atin. Na, magsasalita siya ng mga Bible verse, pero tinitwist niya. So, maging maingat tayo sa mga napapakinggan natin. Sa mga, hindi porket Bible verse is, ayun na, parang totoo na yon. Check natin. Dahil yung kaaway, nagko-quote din siya ng salita ng Diyos. Pero hindi tayo madadaya. Dahil nariyan sa atin ang banal na Espiritu na siyang nagkukonvict sa atin ng mensahe ng ating Panginoong Hesus. So yung demonic faith, ina-admit nila yung presensya, yung kapangyarihan ng Diyos, pero wala silang pagpapasakop sa authority ng ating Panginoong Hesus. More on emotion lang. Takot lang maimpyerno. Takot lang na mapahamak. Kaya ang ginagawa nila ngayon ay dinadaya tayo. Yan yung ginagawa ng kaaway sa atin. So wag tayong magpadaya sa kaaway. Yung faith natin, patuloy natin na gamitin, patuloy nating suriin at patatagin. So, syempre, yung pananampalataya natin ay nariyan yung pag-iisip natin, buo nating pag-iisip, yung ating emosyon. At binibigyan tayo ng Diyos ng genuine heart. Diba? Yung bunga ng banal na Espiritu na ibinibigay sa atin ng Diyos. So dahil mayroon tayong pananampalataya, totoo yung ating pananampalataya, tayo ay nagpapasakop sa Diyos at kinikilala natin yung authority ng ating Panginoong Hesukristo. So wag nating hayaan na punong-puno lamang tayo ng kaalaman patungkol sa Diyos. So napakahalaga na paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, ng ating buong lakas. So kapag galing sa isip at emotion lang yung faith natin, hindi ito magtatagal.
parte nga yung pag-iisip natin, yung buong pagkatao natin sa ating pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. At dito pumapasok yung ating application sa ating pananampalataya or sa Diyos na ating sinasampalatayanan. So, pangatlo po sa next slide. Yan. Tinatawag naman na vain faith. So, basahin natin sa 1 Corinthians 15, 1-2. Now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, which you also receive, and which you also stand, which you also are saved, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. So sa Tagalog, sabi dito, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Itong aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sinasabi dito ni Paul sa Corinthian na yung pananampalataya, ayun yung magandang balita na binigay ko sa inyo. At dahil tinanggap nyo yun, yung pananampalataya nyo na-activate, nakilala nyo ang Panginoong Hesus. Pero kung yung pananampalatayang yun o yung salita ng Diyos na napakinggan nyo mula sa amin ay isinantabi nyo, mawawalang kabuluhan din yung pananampalataya nyo. So, itong vain faith na tinatawag natin or pananampalataya ng walang kabuluhan is meron siyang pananampalataya na nasa tama na. Totoo na yung pananampalataya, nakaalay na sa ating Panginoong Jesucristo, nanampalataya ka sa salita ng Diyos, nakagawa ka pa nga marahil ng himala, dahil, may gift ka sa Panginoong Hesus ng service o kung ano pa man na na-receive mo mula sa Panginoon, pero sa huli, tumalikod ka. So, dun papasok na ang pananampalataya mo ay walang kabuluhan. Okay na di ba? Nakaalay na sa Panginoon, pero tumigil ka, huminto ka, nalihis ka pa, nadaya ka pa ng maling katuruan. At dahil doon, mapapawalang saysay yung ating pananampalataya. Na kung minsan mapapatanong tayo na, una pa ako dito, mas matagal na ako. Tapos, nawala lang ako. Tapos ito, baguhan lang, nakikita ko na nasa harap na. Nagkakaroon ng comparison. Pero yung Diyos, hindi lang basta siya nakatuon sa paunahan or patagalan Ang Diyos, patapatan yan. At ganun din sa ating pananampalataya. Hindi pa unahan sa pananampalataya. Nauna na akong mananampalataya, matagal na akong mananampalataya, siya baguhan lang. So hindi porket matagal ka na, matatag ka na sa pananampalataya. Yun ang laging tatandaan natin. Dumarating sa punto na yung pananampalataya natin, masashake yan. Dadalisayin niya ng ating Panginoong Hesus kung hanggang saan ba magtatagal yung pananampalataya mo. Kaya nga, di ba, kailangan suriin natin na kung yung faith ba na mayroon tayo, is baka dead faith na. Baka demonic faith na punong-puno na tayo ng kaalaman. Punong-puno na yung puso natin ng emosyon. Pero takot lang pala na sa kapahamakan. Yun yung demonic faith. At itong vain faith na tinatawag is tama na lahat nakatuon na sa Panginoon. Pero napahama ka dahil tumigil ka. Napahama ka dahil nagiging complacent ka at 'di ba kapag hindi ka na lumalago sa pananampalataya, mamamatay yung pananampalataya mo. So kaya nga yung gospel, ito yung nagligtas sa atin at pinaniniwalaan natin. At dapat panghawakan natin 'yon para hindi mabaliwala. So sa Matthew 7:21-23, sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Leave me, you who practice lawlessness. So isipin mo, nakagawa na sila ng miracle sa pangalan pa ng ating Panginoong Jesucristo, nakapag-cast out sila ng demons, nakapagpagaling.
Pero bakit dumating pa rin sa punto na sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Mga, di ba, namumuhay sa walang kabuluhan, namumuhay sa kasalanan, gumagawa ng masama. Paano yung ginagamit mo yung pangalan ng Panginoong Hesus pero ikaw namumuhay sa masama? Pwede pala yun. Minsan magtataka tayo na kapag kumpleto yung Bible reading ko, yung devotion ko, itong ano, pero bakit nakasingit pa rin itong kasalanan to sa isip ko, sa puso ko? So ingatan natin yung ating pananampalataya. Isipin natin itong mga mananampalataya na ito, no, na nakagawa na ng mga bagay na himala, nakaranas na ng sobrang biyaya ng Panginoong Hesus. Pero sinabi ng Panginoon na lumayo kayo sa akin. Alin ito yung masakit? Yung hindi ka makapasok sa kaharian o yung sinabihan ka na hindi kita kilala? Grabe yun, parang magka-close kayo, magkalapit kayo, or sabihin ng magulang nyo sa inyo, hindi kita kilala. Or baka hindi na kita kilala. Di ba nga sakit nun? Okay lang sana kung may sila yung ng matatanda, yung Alzheimer's ba doon, yung nakakalimot, okay lang sana hindi na kita nakikilala kasi dahil sa sakit. Pero di ba, nasa maayos pa na pag-iisip na hindi kita kilala kasi namumuhay ka sa kasalanan. Ginagamit mo lang yung pangalan ko. At sinasabi dito, di ba, na Lord, we cast out demons, ayun kasi yun. Dahil nanahan ka sa kalakasan mo, inaangkin mo na dapat glory ng Panginoon. So yung pananampalataya natin, kung bakit nakakagawa tayo ng mga bagay na minsan beyond pa sa ine-expect natin, dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dahil sa sariling lakas natin. So paano nababaliwala yung faith natin? Sabi dito, we do not hold or keep God's word. What does it mean to hold fast the word? It means we will continue to believe the word without altering it. Ayan. We do not hold or keep God's word. Basahin natin sa Galatia 1:6-9. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko na ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpainawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinapangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. So, ito yung warning sa atin na walang ibang magandang balita, walang other gospel. Kung ano yung ipinahayag sa atin noon pa man, is ayun na yun. Hindi na pwedeng baguhin, hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Kaya paulit-ulit sa atin, di ba? Although basic na to, alam na natin na yung gospel na si Kristo'y namatay, muling nabuhay, muling babalik. Paano kung may magsabi na, tapos na yung rapture. Di ba, kakabahan na tayo. Manghihina yung pananampalataya natin. Kapag sinabi nila na love na lang, oo, pag-ibig ang Diyos. At wala nang judgment. Ina-alter naman natin yung attribute ng Lord natin na pagiging makatarungan. So walang ibang magandang balita, kundi ang mabuting balita lamang ng ating Panginoong Hesukristo. So kahit ako na ngayon sinasabi ko yung gospel, sa Jesus namatay, muling nabuhay, muling babalik, tapos sa sunod na pagtayo ko, iba na yun. Kahit sino man na tagapagsalita, sabi pa nga dito, kahit anghel pa, sumpain siya ng Diyos kapag binago niya yung magandang balita ni Kristo na ipinahayag sa atin. So ano yung dapat na gawin natin sa salita ng Diyos na ating napakinggan? Sabi dito, obey those things that are taught in it. Sundin natin yung mga bagay na itinuro dito.
Sa Santiago 1:22, huwag lamang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. So wag lang tayo basta tagapakinig lang. Kailangan may application sa ating buhay. Kailangan may pagsunod sa ating Panginoon. So follow the pattern revealed in the Word. So ano ba yung pattern na yung salita ng Diyos, kailangan din na ituro natin sa iba. Diba? Sa 2 Timothy 1:13, sinasabi dito ni Paul kay Timothy na ituro mo sa iba yung mga bagay na natutunan mo rin sa akin. Yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo na naging karapat-dapat sa ating Panginoong Jesucristo, ituro mo rin sa iba, i-impart mo sa iba. And next naman is respect the authority ng ating Panginoong Jesucristo. So if we do not believe the sum, yan, yung kabuuan ng salita ng Diyos, sundin ito, i-respect yung authority ng ating Panginoong Jesus, then we are not holding fast the Word. So if we do not hold fast the Word, then we have believed in vain. So, sa Salmo 119:160, ayan, Salmo 119 verse 160, basahin ko sa Tagalog version, ASND. Totoo ang lahat ng inyong salita at ang inyong mga utos ay makatwiran magpakailanman. So, ang salita ng Diyos, hindi yan magbabago at hindi pwedeng baguhin. Dahil, di ba, ang salita ng hari, hindi yan mababali. Talagang matatag yan. Kung ano yung salita ng Diyos, yun na yun. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Kasi yun siya eh. Yun yung karakter, katangian ng ating Diyos na hindi siya nagbabago. Pangalawa naman, kung bakit yung ating pananampalataya ay mawawala ng kabuluhan kapag yung pananampalataya natin ay hindi base sa katotohanan. Diba? If our faith is not based on truth. So basahin natin sa 1 Corinthians 15:12-14. Now, if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith also is in vain. So, yung context nito ay patungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinasabi nila na hindi totoo na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung hindi yung totoo, ano pang saysay din ang ating pananampalataya? Dahil di ba naniniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay. At yun din yung pag-asa natin na, Lord, sa mga huling araw, mabubuhay muli kami. At syempre magpakailanman yun sa presensya ng ating Panginoon. So, if we believe what is false, no matter how strongly or sincerely we believe it, our faith is worthless. Sabi ko nga, di ba, na lahat tayo mayroon ng pananampalataya, pero kapag hindi nakatuon sa ating Panginoong Hesus, wala itong kabuluhan. Kahit gaano pa sinasabi natin na napaka-deboto ako nito sa pinaniniwalaan ko, talagang hanggang kamatayan, ilalaban ko itong pananampalatayang ito. Pero sa mali naman, wala rin itong kabuluhan. So, kailangan yung ating sinasampalatayanan ay nakabase sa katotohanan. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, hindi mapapawalang saysay yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi totoo yung Diyos na sinasampalatayanan natin. So, we must be sure we have a true, genuine, and valuable faith. Make sure your faith is based exclusively and completely upon the truth of God's Word and be active in your practice of this faith. So, ang faith natin, pwede itong mabaliwala kung hindi natin susuriin. Pero yung pangako ng Diyos sa 1 Corinthians 15:58, sabi yan na, stand firm, let nothing move you. Give yourself fully to the work of the Lord, because your labor to the Lord is not in vain. Hindi mababaliwala.
As long as naka-attach ito sa ating Panginoong Hesus, nakatuon yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ito mababaliwala. Lahat ng pagpapagal natin, mabubuting gawa natin, bilang yan ng ating Panginoong Hesus. Meron tayong matatanggap na gantimpala sa ating Panginoon. Hindi tayo matutulad sa mga mananampalataya noon na nabaliwala yung pananampalataya nila, or hindi na lang base sa emosyon or pagkatakot natin na maimpyerno kung bakit ka lang mananampalataya. Hindi na ganun. Kundi nagiging totoo na, nagkakaroon na ng halaga, ng bigat, yung ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. So, lastly po, ang ating klase ng pananampalataya. Yung mga tatlong magkakasunod ay napaka-negative, no? Nakakatakot. Pero ito yung mabuting balita. Yung saving faith. Meron tayong saving faith. So, basahin natin sa Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. So dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas, nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kinikilala natin yung kabuuan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi yung action natin na, Lord, nagawa ko na to para sa'yo. Hindi na dun eh. Sinasabi na natin na, Lord, kaya ko nagawa ito dahil sa'yo. So may buhay na tayo noong paman, pero binigyan pa tayo ng panibagong buhay ng Diyos. At yung bagong buhay na yun na ibinigay sa atin, yun yung ginagamit naman natin para gumawa ng mabuti, mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Sinasabi dyan ni Paul na noon na hindi mo pa tinanggap si Kristo, yung kabutihan na ginagawa natin ay hindi pa yun counted. Kasi meron naman talaga na hindi mananampalataya o hindi kumikilala sa Diyos, pero kayang gumawa ng mabuti. Kasi may kabutihan naman talaga eh. Nang nilikha ng Diyos lahat ng bagay, mabuti yan. Mabasa natin yung salita ng Diyos na nagalak siya at sinasabi niya, mabuti ito. At tayo din, walang parang ginawa ang Diyos na masama. Lahat yan mabuti. Pero yun nga, dahil pumasok yung kasalanan, nagkaroon ng kasamaan, na-separate tayo sa Lord. Pero salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng panibagong buhay. Dahil sabi nga, di ba, na ang sino man na nakipag-isa na sa ating Panginoong Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. At dahil bago ka na, magagawa mo yung mga bagay na mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Sa Isaiah, sinasabi doon na yung ating mga mabubuting gawa ay basahan sa Diyos. Isang paalala yun na hindi talaga natin may pagmamalaki yung mabubuting gawa natin sa harap ng Diyos. Kaya natin nagagawa yun dahil sa biyaya at lakas na, na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. So saving faith is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trust in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. So yung saving faith, hindi lang basta dahil alam mo na, kabisado mo na yung salita ng Diyos, may nagawa ka ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos, pero yung kabuuan ng saving faith is yung pagtitiwala mo sa ginawa ng Diyos para sa'yo. Hindi lang basta alam mo lang, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. So saving faith includes deep, passionate belief sa puso mo. A saved person believes that Jesus is Lord. Siyempre, naniwala tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay ang Diyos, ang ating Panginoon, at namatay siya at muling nabuhay. So, yung saving faith, it cannot be less than dun sa napakinggan natin na yung gospel is di pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng i-alter. So, yung saving faith, it is our firm conviction and trust to the work of Christ. Diba? Kaya wala talaga tayong maipagmamalaki dahil sa grasya lang ng ating Panginoong Hesus.
At bago pa man tayo likhain, ayan na talaga yung natural sa atin na gumawa na talaga ng mabuti. Yan yung inimpart ng Diyos sa atin kabutihan. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. So for the Christian, faith leads to joy and confidence in the goodness and grace of God. Salamat sa Panginoon. At yung saving faith, mayroon tayong elements na tinatawag. Una, the facts. So, ang Latin word niya ay notitia. So, refers to an intellectual understanding about Christ and His gospel. So, dahil saving faith, nalaman natin yung katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus, sinampalatayanan natin siya, na siya'y namatay, muling nabuhay sa atin, na tayo'y napawalang sala dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, na siya yung maglilid sa atin sa pangwalang hanggan, sa presensya ng ating Diyos. Kinikilala natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Yan, mababasa natin yan sa ating Articles of Faith, lahat ng patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, na siya yung daan ng katotohanan at ang buhay. At pangalawa naman is yung assensus na tinatawag, or belief that the content of the Christian gospel is true. So, means to know something, then to be persuaded that it is true. So, dahil nalaman mo na yung mensahe ng Diyos, sinampalatayanan mo na totoo ito, pangahawakan mo. At pangatlo naman is yung fiducia. So, which is placing trust in the one revealed in the content that is believed to be true. So, ito yung commitment natin. Dahil sinampalatayanan natin, yung pananampalataya natin ay hinakay Kristo. So, makikita na ito sa gawa natin at isinasabuhay natin, ipinapamuhay natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, dito papasok yung belief natin sa Lord, yung ating pagtitiwala sa Kanya, at yung ating pagsunod sa Kanya. Yan, sa next slide po. So, ngayon naman is, pag-usapan natin ang levels of faith. So, nalaman natin na ang faith pala na nakalulugod sa Lord is yung pananampalataya na naniniwala ka sa kabuuan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, unang level ng faith is inactive faith. So, makipagbukas tayo sa Mark 9:23-24. But Jesus said to him, "If you can, all things are possible for the one who believes." Immediately, the boy's father cried out and said, "I do believe, help my unbelief." So, itong level ng pananampalatayang ito is, meron na siyang pananampalataya, pero kailangan pang gisingin. So, paano magigising yung pananampalataya ng taong may ganitong level? Is, kailangan niya na makarinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing. At itong ama dito ng bata na inaalihan ng masamang espiritu is sigurado or naniniwala tayo na napakinggan niya yung mga himala na ginagawa ni Jesus, napakinggan niya patungkol sa Panginoong Hesus, at lumapit siya sa mga disciple ni Jesus. Pero laking gulat niya na kung bakit hindi nagawa na pagalingin ng mga disciple ni Jesus itong batang ito. So yung inactive faith is lumalapit siya sa mali. Kailangan, para ma-activate yung ating faith, kailangan nakadirect ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan makarinig siya or makilala niya or magkaroon siya ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. So, yung faith din na inactive is lumalapit lang ito sa Diyos kapag nasa sitwasyon na mahirap na. Nasa sitwasyon na yung parang mapipilitan ka. Pero magandang bagay, no? Kasi na-push ka ng sitwasyon para lumapit sa Panginoong Hesus.
Pero itong klase ng pananampalataya or level ng pananampalataya ay kailangan ito ng guidance. Kasi 'di ba nung tayo ay nagsisimula pa lang sa ating pananampalataya, na narinig natin yung gospel, is may naggumagabay pa rin sa atin. Kaya nga tayo may nagdi-disciple sa atin. So kailangan itong level ng pananampalataya na to is nangangailangan pa ng paggabay. Kasi pasimula pa lang to eh. Unang hakbang pa lang ito ng pananampalataya. At dahil kailangan pa niya ng guidance, so dahil doon, na-workout niya yung kanyang pananampalataya. At ito yung ginawa at maging prayer din natin, katulad ng ama ng batang inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, I do believe, help my unbelief. Sa moment na tayo ay parabang nagdududa or nangihina sa pananampalataya, maging panalangin natin na, Lord, I believe, help my unbelief. So, next slide po. So, pangalawang level ng pananampalataya is yung little faith. So, mayroon ka ng pananampalataya, nakapag-step ka na-activate na yung pananampalataya mo. Pero, unang hakbang pa lang. Parang kinder, tapos grade 1. Yan, so basahin natin sa Matthew 8:26. He said to them, "Why are you afraid, you men of little faith?" Then he got up and rebuked the winds and the sea, and it became perfectly calm. Ito yung moment na nasa kalagitnaan sila ng dagat at may unos, may bagyo. Tapos si Jesus, sarap lang ng tulog. Nung kalmado lang ang Panginoong Hesus. Pero kahit kasama nila yung Panginoon, shake pa rin yung pananampalataya nila. Minsan may mga ganun din tayong moments no, na alam natin na Lord, kasama kita, pero Lord, natatakot ako. Hindi naman masama yun na aminin natin sa Panginoong Hesus. Na Lord, natatakot ako. Pero maging katulad din ng panalangin natin na Lord, although natatakot ako, bigyan mo ko ng lakas. Kasi siya yung source ng lakas, ng kapayapaan. So yung little faith, ito ay nasi-shake kapag nakafocus sa problema. Na-overcome ng fear yung faith natin. Pero kahit yung maliit na pananampalataya, kayang kumilos ng Diyos sa dakilang bagay, di ba? Kagaya nga ng mustard seed, na sabi, kahit maliit, ganun man kaliit yung pananampalataya mo, kaya mong sabihin sa bundok na ito na umalis ka dyan, dito ka, magagawa natin yun. So, hindi basihan kung maliit man yung pananampalataya mo. Kahit sa maliit na pananampalataya, kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo. So, wag nating hayaan na kailangan mas mamagnify natin yung Lord kaysa sa problema natin. Kasi kapag mas na-magnify natin yung Lord, yung problema natin lumiliit. Mas nakikita natin yung kadakilaan ng Diyos. So kung ngayon, ngayon na sinusuri mo yung sarili mo at nakita mo na, Lord, baka sa sitwasyon ko ngayon, little faith. Pero wag mong sasabihin lang na, tawag natin little faith, pero yung isasawalang bahala lang natin or nilalang lang natin yung faith, kayang kumilos dyan ng ating Panginoon. So, sa next slide po, ayan. So, lastly, ang huling level ng faith natin is great faith. So, Matthew 8:10, "Now when Jesus heard this, he was amazed and said to those who were following, 'Truly, I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel.'" Ito yung tinatawag na centurion na may katungkulan siya at lumapit siya sa Panginoon na yung alipin ko, Lord, ay yun nga, may karamdaman. Pero sabi ng Lord, sige, pupunta ako dun. Ang Lord na nagsabi agad din na pupunta ako dun. Pero sabi niya, Lord, sabihin mo lang, say the word, at naniniwala ako na gagaling na. So itong great faith declaration nito, kung sino ang Panginoong Hesus, kung sino ang Diyos natin. At isa rin na halimbawa nito, yung babae
na inaalihan din or may sakit din ang kanyang anak. Sinabi ni Jesus sa Matthew 15:28, so at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo at nang sandaling yon ay gumaling ang anak ng babae. Ito yung babae na sinasabi na, sabi ng Lord na, ang pagkain para sa mga anak ng Diyos. Yung tinapay para sa anak ng Diyos. Hindi para sa mga aso. Ganun kabigat yung sinabi ng Diyos. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus na, tinawag ako para dito sa Israel lang, hindi para sa inyo. Pero ano yung sabi niya? Lord, kahit yung mumu, yung aso, kahit yung mumu lamang sa ilalim, okay na yun sa kanya. Pero dahil doon nakita ng Diyos, napakalaki ng pananampalataya mo. Kasi dinideclare mo na kahit gaano ka kamakasalanan, dinideclare mo na yung Diyos kayang kumilo sa buhay niya. At kayang gumawa ng himala sa buhay niya. Kaya siyang baguhin. So, great faith sees a Savior whose heart never sleeps. So, great faith remembers the words, peace, be still, which have silenced many fiercer storm than this one. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Great faith holds onto the hand that has first grabbed hold of us. And great faith feels the love from which we cannot be separated. Say the word, sapat na ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. I-declare natin, huwag tayong mahihiya na sabihin sa pamamagitan ng labi natin kung gaano kadakila yung ating Diyos. Kapag yung paningin natin is nakatuon lamang sa ating Panginoon, yung maliit natin na pananampalataya, lalago yan eh. Nadaragdagan yung ating pananampalataya. So, in Isaiah 55:11, yan, basahin ko po sa NASB. So will my word be which goes out of my mouth. It will not return to me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding in the purpose for which I sent it. So yung salita ng Diyos na lumabas sa ating labi, or sinasabi ng Diyos, ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Kaya nitong i-fulfill yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus, ng ating Diyos. So maging sa pamamagitan ng pagkilos natin sa ating pananampalataya, patuloy natin na i-declare yung kadakilaan ng ating Diyos. So mapapansin natin, no, yung little faith is, yung moment na yun is kasama na nila si Jesus. Mga disciple pa yun. Tapos itong great faith, hindi pa sila believer. Parang tamang nakapakinig lang. Ano yung gusto ng Lord na matutunan natin dito? Na kahit sa moment na kasama natin yung Panginoong Hesus, dalawang bagay lang, pwede yung pananampalataya natin ay maliit or malaki. Pero, ang gustong ipaunawa sa atin dito ng Diyos, na kaya niyang kumilos sa maliit at sa malaking pananampalataya natin. So, hindi natin pwedeng questionin yung kanya-kanya nating pananampalataya, hindi porket hindi ko makita dito or parang ini-estimate mo yung ito may pananampalataya, itong malaki, ito mali itong pananampalataya. Kasi kung ganun yung gagawin natin, na ikukumpara natin yung kanya-kanya nating pananampalataya, wala, hindi rin tayo lalago. Tayo din mismo yung kawawa. So, ganun napakahalaga na malaman natin, unang-una yung klase ng pananampalataya na mayroon tayo at anong level ito. Hindi na question kung may wala kang pananampalataya. Ang question dito, mayroon kang pananampalataya, pero anong klase? Anong level? At kung sa level man na maliit pa yung pananampalataya mo ngayon, ano yung gagawin mo para mapalakas ito? Para mapatatag mo yung pananampalataya mo? Anong sunod? Yung desisyon na ginagawa natin, act of faith din yan. Kasi pinag-iisipan natin, pinapakiramdaman natin,
Pero syempre, beyond pa yun doon sa senses natin kung paanong mapapalakas o mapapatatag yung ating pananampalataya. So, ito po yung ating conclusion. So, ano nga ba talaga yung pananampalataya? Yung pananampalataya, it is the way we come back into relationship with God. Kaya tayo nakakalapit sa mahabaging trono ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Dahil never natin na mapipilis ang Diyos, mag-glorify ang Diyos kapag wala tayong pananampalataya. So, relasyon natin na-restore dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. At syempre, sa grasya yun, huwag nating kakalimutan yun. We save by grace, diba? Through faith, at wala tayong may pagmamalaki. So, ni-restore ng Diyos yung ating relasyon sa Kanya. Sa pangalawa, yung ating pananampalataya, ito yung total dependence natin sa ating Panginoon. Dahil alam natin na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. So, nagtitiwala tayo sa kabuuan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And next, it advances you beyond your 5 senses and releases you from your limited capacities. Oo, napakinggan natin, nakita natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay maging sa iba. Pero beyond pa doon yung pananampalataya. Diba? We live by faith and not by sight. Na kahit makita man na, hindi man natin makita or hindi man natin maramdaman, yung Diyos kayang kumilos sa ating mga buhay. So by faith, you move from inability to His ability. So dahil sa ating pananampalataya, hindi na tayo nananahan sa ating sariling lakas, kundi sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. And lastly, ang faith, it is our obedient action in response to what God has said. So kung paano tayo sumusunod sa ating Panginoon, ibinabahagi natin yung kanyang mabuting balita dahil mayroon tayong pananampalataya na yung ibinabahagi natin ay totoo, na makapagliligtas mula sa kamatayan patungo sa buhay, patungo sa ating Panginoon. Obedient action natin ito sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nagagawa natin na i-declare through faith yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. So kapatid, patuloy natin gamitin yung ating shield of faith dahil syempre ngayon nagdo-double time ang kaaway na para madaya tayo. Huwag nating hayaan na mabaliwala, maisantabi yung faith natin. Huwag nating hayaan na yung faith natin ay mamatay, mawala. Huwag nating hayaan na yung faith natin ay nakabase na lang sa pag-iisip, sa puso natin, sa emosyon natin. Kundi ang faith natin ay nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. So yan, pray muna tayo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, Panginoon. At ngayon, sinusuri namin, God, yung aming sarili, ang aming pananampalataya. And Lord, ikaw din mismo, kagayang sinabi ni David, search our heart. Tingnan mo, Panginoon, kung mayroon bang mabuting bagay na nasa puso namin. And Lord, kung sa moment man na to, meron kaming pag-aalinlangan, or kung na-measure namin, Lord, yung faith namin na maliit lamang, Lord, increase our faith. I-activate mo, Panginoon, yung faith namin. Tulungan mo kami, Lord, na ihakbang ito, higit na magtiwala sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na yung mensahe mo na aming napakinggan ngayon ay magdagdag pa, magpatatag pa, magpadalisay pa sa aming pananampalataya. Turuan mo kami, Lord, na maipamuhay, maisagawa yung aming pananampalataya, ang salita mo na tinanggap namin sa umagang ito. Lord, ang kapayapaan mo, ang kagalakan, ang pag-ibig mo, pag-comfort mo, ang maranasan ng iyong mga anak, oh God. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang kapurihan. Sa ngalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan. God bless po.